Ano ba ang pakiramdam ng maraming utang? May iba na nagtatago na lamang upang hindi makita ng kanyang pinagkakautangan. Ngunit ano ang higit na pakiramdam kung malaman mo na ang lahat ng iyong utang ay nabayaran ng lahat? Sa Biblia, ang pangungutang ay karaniwan ng gawain ng mga tao. Subalit alam niyo bang gumawa ng taon ang Diyos kung saan ang lahat ng utang ay patatawarin? Yan ay ating matutunghayan sa 15 at 16 na kabanata ng Deuteronomio. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Natunghayan natin sa ating nakaraang pag-aaral ang mga tuntunin at mga paraan ng mga pamamalakad ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang kabanatang ating pag-aaralan ngayon ay bahagi ng mga alituntunin ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang mga alituntunin ito na nais gawin ng mga Israelita ay kailangang tuparin upang maging maayos ang relasyon ng Diyos at ng tao. Ngayon po, tunghayan natin ang mga sumusunod na pangyayari. Bawat 17 taon sa bayan ng Israel ay mahalagang panahon para sa kanila. Atin pong tunghayan ang Kabanata 15:2. Ito ang paraan ng pagpapatawad. Bawat nagpapautang ay magpapatawad ng kanyang ipinautang sa kanyang kapwa. Huwag niyang sisingilin iyon sa kanyang kapwa at sa kanyang kapatid, sapagkat ang pagpapatawad ng Panginoon ay ipinahayag. Nasabi sa kanila ng Diyos sa bawat 17 taon ay walang kanin na itatanim sa lupa. Ngayon naman ay nabasa natin ang panahon ng pagpapatawad at ito ay mangyayari sa bawat 17 taon. Hindi na maaaring maningil ang kahit na sinong Israelita sa panahong ito. Sa bawat 17 taon, ang bawat utang ay kailangan ng mapawalang bisa. Ito ay isang malaking pagbabahagi ng kayamanan sapagkat binigyan ang lahat ng pagkakataon. Subalit kahit na ang nais ng maraming tao sa sistema ng pamamalakad ang sosyalismo ay walang bisa sa makasalanang tao. Kung makakakuha siya ng isang bagay na libre, ito ang mas nais niyang makuha. Sa panahon natin ngayon, maraming mahihirap ang ayaw magtrabaho. Subalit marami din namang mayayaman ang ayaw magtrabaho. Subalit may pamamaraan ng Diyos sa Israel upang ang mahihirap na nais talaga nilang magtrabaho ay magkaroon ng pantay na pagkakataon para kumita din siya para sa sarili. Nababantayan ng pamamaraan ng Diyos ang sobrang yaman o hirap ng tao. Ganito po ang sinasabi sa talata 3. Sa isang dayuhan ay maaari kang maningil, ngunit anumang pag-aari mo na nasa iyong kapatid ay ipatatawad mo. Ang panukalang ito ay para lamang sa mga Israelita. Sa bawat 17 taon, ang lahat ng utang ay hindi na pababayaran upang ang mga mahihirap ay magkaroon din ng pagkakataon na magsimula muli. Kung ito lamang ay maingat na susundin, pansinin natin kung ano ang mangyayari. Talata 4, ganito po ang sinasabi, ngunit hindi magkakaroon ng dukha sa inyo sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang iyong angkinin. Kahit saan tayo magpunta ngayon, kahit saan bansa tayo bumisita, magtataka tayo dahil sa sobrang hirap at yaman sa mga lugar ngayon. Totoo ito sa Europa, Asya, Timog at Sentrong Amerika. At kahit saang bansa, mapapansin natin na sa isang bayan nakahiwalay ang tirahan ng mayayaman sa mahihirap. Bunga ito ng kasalanan ng tao. Maaari nating sisihin ang sinuman, subalit ang tunay na dahilan nito ay ang kasalanan ng tao. Kung sinunod lamang ng tao ang Diyos na nais niyang ipagawa sa kanila, wala sanang mahirap. Magkakaroon sana ng pagkakapantay-pantay na pamumuhay. Hanggat hindi nagbabago ang puso ng tao, ang sosyalismo na ginagawa ng komunismo sa ilang bansa ay ang nagiging nakakatakot na mamamalakad sa isang bansa. Mas mabuti pa ang kapitalismo o sosyalismo. Subalit kahit ano paman ang gamitin ng isang tao, ang punot dulo pa rin ng problema ay ang puso ng tao. Nais ng Diyos na sundin siya ng bayang Israel. Kung sumunod lamang siya sana, wala nang mahirap.
Maraming nag-aakala na mabibigyan ng solusyon ang kahirapan sa pamamagitan ng paglunsad nila ng iba't ibang programa upang malabanan ng kahirapan. At ang nangyayari, patuloy pa din nating nakikita ang paglala ng mga korporasyon sa ating bansa at kung saan ikatlo kung hindi man ikalawa sa buong mundo. Bakit? Dahil sa mga uri ng tao, mayroon tayo. Hindi ang sistema ang mali, kundi ang tao. Kahit na ilang sistema pa ang gamitin natin, kung hindi naman mababago ang puso ng tao, walang sistema ang kikilos na maayos. Ang pinakadahilan ng problema dito mga kaibigan ay ang puso ng tao. Ano kaya ang mangyayari kung ang kayamanan ng bayang ito ay maibahagi ng pantay-pantay sa lahat ng tao? Sa loob ng 10 taon, makakuha ng ibang tao at ako'y maghihirap muli. Iyon ang mangyayari dahil sa kasalanan na nasa puso ng tao. Niliwanag ng Diyos na kung ang pamamaraan sana niya ang mangyayari, masusolusyonan sana ang problema ng bansa. Sa talata 6 ay ganito po ang nasa saad, sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos na gaya ng ipinangako niya sa iyo. Ikaw ay magpapautang sa maraming bansa, ngunit hindi ka mangungutang, at ikaw ay maghahari sa maraming bansa, ngunit hindi ka nila paghaharian. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pahayag ng Diyos para sa bayan ng Israel. Subalit sa ating panahon, maraming Hudyo ang naging tagapaghawak ng kayamanan sa maraming bangko. Isa na dito ang Rothschild na nagtustos sa pananalapi para sa maraming bansa. Kung kaya maaaring natupad na ang pahayag ng Diyos na magpapautang sa maraming mga bansa. Subalit ang pahayag ng Diyos na sakupin ninyo ang maraming bayan ay hindi pa natutupad. Bakit? Sapagkat hindi pa sinusunod ng Israel ang Diyos hanggang sa kasalukuyan. Tunghayan naman natin po ngayon ang 7 at 8 talata. Kung mayroon sa inyong isang dukha na nasa inyong mga kapatid, na nasa loob ng inyong mga bayan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso, ni maging maramot sa iyong dukhang kapatid. Kundi iyon na ngang bubuksan ng iyong kamay sa kanya at papautangin mo siya ng sapat para sa kanyang pangangailangan, maging anuman iyon. Isa muli itong hindi pangkaraniwang pahayag ng Diyos sa kanila. Mula noon hanggang ngayon ay hindi pa ito lubusang natutupad ng mga Hudyo. Ngunit napapansin ba ninyo na tumatanggap ang bayang ito mula sa mga Hudyo mula sa ibang bansa? Marahil, sila ang bansang pinakamarami ang natatanggap na regalo kung ikukumpara sa ibang bansa. Marahil akala natin na ang mga Kristiyano o isang denominasyon o isang simbahan ang nangunguna sa pagbibigay sa mga mahihirap. Hindi. Maraming Hudyo sa ating panahon ngayon ang nagbibigay ng milyong-milyong dolyar sa bansang Israel. Sapagkat tinuruan din sila ng Diyos noon pa na kailangan nilang tulungan ang kanilang mga kapatid na mga Hudyo. At itong pahayag din na ito ang nais ipagawa ng Diyos sa mga Kristiyano sa ating panahon. Ito ang dapat na ginagawa ng nananampalataya ngayon. Subalit kahit kaunti, hindi natin nagagawa ito. Gayunpaman, sa aking palagay, kahit ang mga Hudyo ay hindi nagagawa ang nais ipagawa ng Diyos sa kanila. Basahin naman po natin ngayon ang talata 9. Pag-ingatan mong huwag mag-isip ng masama na iyong iisipin. Ang 7 taon, na taon ng pagpapatawad ay malapit na. At tiningnan mo ng masama ang iyong dukhang kapatid at wala kang ibinigay sa kanya. Siya ay maaaring dumaing sa Panginoon laban sa iyo at ito'y magiging kasalanan mo. Binalaan sila dito ng Diyos na huwag nilang idahilan ang kanilang responsibilidad dahil maaari nilang isiping hindi na kailangang tulungan pa ang mga nangangailangan sapagkat makalipas ang 7 taon ay mawawala din naman ang kanilang mga utang. Kung kaya't ang sabi sa kanila ng Diyos ay tumulong sila sa mga nangangailangan sa panahon na kailangan nila. Sa talata 10 hanggang 11 ay ganito po ang sinasabi. Siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam kapag binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay, yamang hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman. Kaya't aking iniuutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangangailangan at sa dukha
na nasa iyong lupain. Sinabi sa kanila dito ng Diyos na kung susunod lamang sila sa Kanya, walang magiging mahirap sa kanila. Subalit, dahil sa alam ng Diyos ang puso ng tao, sinabi niya dito na hindi mawawala ng mahirap sa kanilang lupain. Sa Juan Kabanata 12, talatang 8 ay ganito ang sinabi ni Jesus, "Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, mayroong laging paghihirap dahil sa kasalanan sa puso ng tao. Mayroong mga tamad, maraming mga tao ang hindi man lamang kumilos para mabuhay. Sa kabilang dako naman, ang mga may kaya rin sa buhay ay hindi man lamang tumutulong sa mga mahihirap. At hindi normal sa tao ang hindi tumulong sa kapwa. Dakila ang mga taong tumutulong sa mga taong nangangailangan." At uulitin ko, sa mga nangangailangan, hindi sa mga taong umaabuso. Kaya't inutusan ng Diyos ang kanyang bayan. Ibukas ninyo ang inyong mga palad sa mga kapatid ninyong nangangailangan. Sa susunod na talata, matutunghayan natin ang pagpapalaya sa mga alipin. Basahin po natin ang talata 13 at 14. "At kapag pinalaya mo siya, ay huwag mo siyang paaalisin na walang dala. Bibigyan mo siya ng sagana mula sa bunga ng iyong kawan, sa iyong giikan, at mula sa iyong pisaan ng alak. Kung paanong pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos, ay gayon mo siya bibigyan." Kapag pinagpala ang isang alipin, kinakailangan na umalis silang may dala. Ganito naman po ang sinasabi sa 16 at 17 talata. "Kung sabihin niya sa iyo, hindi ako aalis sa iyo, sapagkat mahal ka niya, at ang iyong sambahayan, sapagkat kinalulugdan mo siya, ay kukuha ka ng isang pambutas at butasan mo ang kanyang tainga sa pintuan, at siya ay magiging iyong alipin magpakailanman. Gayon din ang iyong gagawin sa iyong aliping babae." Nabasa natin sa aklat ng Exodo sa kabanatang 20 na maaaring ipagbili ng isang tao ang kanyang sarili bilang alipin, kahit na binigyan siya ng kanyang amo ng asawa galing sa mga alipin ding babae. Pagsapit ng 7 taon, maaari siyang makalaya. Subalit, kung mas nais niyang makasama ang kanyang asawa at mga anak, siya ay magiging habang buhay na alipin ng kanyang amo. Kaya't kailangang butasan ang kanyang tainga at bigyan ng hikaw bilang palatandaan ng kanyang pagiging permanenteng alipin. Ito ay isang napakagandang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Pilipos 2:7-8. Kung nanaisin lamang niya, kaya niyang makalaya mula sa pagkakaalipin, sapagkat si Jesus ay walang kasalanan at naging kasalanan. Subalit inibig niya tayo, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Nagsakatawang tao ang Panginoong Hesus upang siya'y maipako sa krus para sa akin at sa iyo. Nabutas at nasaktan ng kanyang sarili upang ikaw at ako ay maging malaya sa kasalanan. Binigyan ng 3 pista ang mga Israelita na kung saan ang lahat ng mga lalaki ay kinakailangang magpunta. Ang pista ng Paskwa, Pentecostes at Tabernakulo. Sa kabanatang ito, binigyan diin ng Diyos ang kahalagahan ng bawat isa. Ang unang pista ay ang pista ng Paskwa. Ang pistang ito ay binibigyang halaga ang pagkalaya ng Israel mula sa pagkaalipin nila sa Ehipto at nang sila ay pinili bilang bayan ng Diyos. Ito ang pista ng pagpapahayag ng bagong relasyon nila sa Diyos. Basahin po natin ang Kabanata 16, 1 at 2. "Magdiriwang ka sa buwan ng Abib at ipangilin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos, sapagkat sa buwan ng Abib ay inilabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Ehipto sa gabi, at iyong iaalay ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos mula sa kawan at sa bakahan, sa lugar na pipiliin ng Panginoon na titirhan ng kanyang pangalan." Upang mas maintindihan natin ang pistang ito, magbalik tanaw tayo. Ang sinabi ng aklat ng Exodo 12, ang mga Israelita sa kasaysayang ito ng Israel ay nasa panahon ng kanilang pagkakaalipin sa Ehipto.
At pinili dito ng Diyos si Moises bilang tagapamuno ng mga Israelita palabas ng Ehipto patungo sa lupang pangako. Naging matigas dito si Paraon sa pagpapahayag sa kanila kung kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng maraming salot na dumating sa Ehipto. Sa gabi, bago dumating ang huling salot sa Ehipto, ipinahayag ng mga Israelita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpatay ng tupa at ang pagbahid ng dugo nito sa hamba ng kanilang mga pintuan. At kapag nakita ng anghel ng Diyos ang mga dugong ito, ay lalakpasan niya ang kanilang mga bahay at hindi mamamatay ang kanilang mga panganay. At dahil sa hindi nalagyan ng dugo ng tupa, ang kaharian at mga bahay ng mga Ehipto, namatay lahat ang kanilang anak na panganay at maging ang kanilang mga hayop. At ito ang naging paraan upang palayain ang mga Israelita. Nais ng Diyos na maalala ng bayang Israel ang kanyang ginawa, kung kaya't nais niyang magdiwang sila ng pista taon-taon. Tunghayan naman po natin ang talata 5 hanggang 8. Huwag mong ihahandog ang Pasko sa loob ng alinman sa iyong mga bayan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, kundi sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na titirhan ng kanyang pangalan. Doon mo ihahandog ang Pasko sa pagtatakip silim, sa paglubog ng araw, sa panahon nang ikaw ay umalis sa Ehipto. Ito ay iyong lulutuin at kakainin sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Kinaumagahan ay babalik ka at uuwi sa iyong mga tolda. 6 na araw nakakain ka ng tinapay na walang pampaalsa, at sa 7 araw ay magiging isang taimtim na pagtitipon sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang gawa sa araw na iyan. 7 sanlinggo ang iyong bibilangin mula sa panahong pinasimulan mong ilagay ang panggapa sa mga nakatayong trigo, ay magpapasimula kang bumilang ng 7 sanlinggo. Ito ang pista ng Pasko, at kailangang ipagdiwang ito sa isang lugar sa Jerusalem, at kailangang naroroon ang bawat lalaki sa bayan ng Israel sa pagdiriwang na ito. Sa talata 9 hanggang 11 ay ganito po ang sinasabi, at ipagdiwang mo ang pista sa mga sanlinggo sa Panginoon mong Diyos na may parangal na kusang loob na handog, na iyong ibibigay ayon sa pagpapala sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ikaw at ang iyong anak na lalaki at babae, ang iyong aliping lalaki at babae, ang Levita na nasa loob ng iyong mga bayan, ang dayuhan, ang ulila, ang babaeng balo na kasama mo ay magagalak sa harapan ng Panginoon sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na titirhan ng kanyang pangalan. Mapapansin natin na kailangang magbilang sila ng 7 linggo matapos ang pista ng Pasko, at ang susunod dito ay ang Sabat. Ang araw ng Pentekoste ay ang 50 araw matapos ang pista ng Pasko. Ito din ang araw na ipinagdiriwang nila ang pagdiriwang ng unang ani. Tunghayan naman natin ang pahayag ng Diyos tungkol sa pista ng kubol sa aklat na ito. Basahin naman po natin ang talata 16 at 17. 3 ulit sa isang taon na ang iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng mga sanlinggo at sa pista ng mga tolda. Huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanya-kanya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito ang 3 pista na kailangang ipagdiwang sa Jerusalem at kung saan kinakailangang dumalo ang lahat ng lalaki. 3 beses sa isang taon, kailangan nilang maglakbay papuntang Jerusalem upang ipagdiwang ang mga pistang ito. At kung mapapansin natin, kailangang ganapin ang lahat ng ito ng may kagalakan. Matatapos ang kabanatang ito sa kautusan para sa mga hukom. Tunghayan po natin ang talata 18. Magtalaga ka ng mga hukom at ng mga pinuno sa lahat ng mga bayan na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ayon sa iyong mga lipi, at sila ay maggagawad sa bayan ng matuwid na paghatol. Ang hukom nila ng panahong iyon ay hindi isang gusali sa gitna ng bayan. Iyon ay nasa gilid ng bayan, sa may pintuan ng bayan, sapagkat ang pintuan ng bayan ay ang pinapasukan at nilalabasan ng bawat tao. Dito nagtitipon ang mga tao. Ganito naman po ang sinasabi sa 21 at 22 talata.
Tanging ang katarungan at katarungan lamang ang iyong susundin upang mabuhay ka at magmana ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang magtatanim ng anumang puno tulad ng sagradong poste sa tabi ng dambana na iyong gagawin para sa Panginoon mong Diyos. Ni huwag kang magtatayo ng haligi na kinapupuotan ng Panginoon mong Diyos. Pinagbawalan silang gumawa ng asyera sapagkat ito'y may kinalaman sa mga Diyos-Diyusan. Dito nagtatapos ang 2 kabanata na mahalaga para sa Diyos ang mga pistang ito, sapagkat dito pinatutunayan niya ang kanyang sarili sa kanyang bayan. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang muling mag-aral at magbulay ng iyong banal na aklat. Salamat po dahil mga pagpapala ang aming nasumpungan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.